Nakikita natin na magta-transition tayo ng amihan during first half of March. So ibig sabihin na maaring mag-end ang ating amihan within this period. Posibleng matapos na sa ikalawang linggo ng Marso ang pag-ihip ng malamig na hanging amihan. Bagamat kahit ngayong patapos na ang buwan ng Pebrero, ramdam pa rin naman ang malakas na pag-ihip nito. Yung amihan naman po, malakas po yung ihip ng amihan natin sa kasalukuyan. Kaya po may mga kaulapan din po tayo dito. Manipis na kaulapan na posible po magdulot ng maihinang mga pag-ulan, lalo na sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa susunod na buwan ay mayroong isa o dalawang mahinang bagyo ang mabuo, pero mababa naman ang posibilidad na maglandfall ito. On the other hand, pagdating po ng week 2, pag March 5 to March 11, meron na po tayong nakikita na maaaring mag-form na TC-like vortex sa may bandang east of Mindanao and Visayas. And sa ngayon po, ito ay nasa low possibility pa ng TC development. At kung sakaling may mabuong bagyo, dalawang track naman ang tinitignan ng Pag-asa na daanan nito. Pumasok man po siya ng Philippine Area of Responsibility, mag-recurve siya and lalabas ng ating pore. And yung second chance naman po is mabubuo nga siya dito sa may Western Pacific, sa may east ng Mindanao, and papasok sa Philippine landmass, and maaari po siyang mag-dissipate bago pa siya mag-landfall. Maaari po siyang matunaw bago pa mag-landfall. Samantala, ipinaliwanag din ng Pag-asa na ang nangyaring pag-ulan sa Palawan noong unang linggo ng Pebrero ay epekto ng shear line at shallow circulation na nagdala ng malalakas na pag-ulan sa naturang lugar. Sinisikap din ng Pag-asa ang paglalabas ng weekly at monthly weather forecast para mabigyan ng ideya ang mga mag-aani ng palay. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.